Pero may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yun. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami nagtatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Well, hindi Ang na. hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, Ma'am, marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Sinapunggot. Sinapunggot. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord, smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, landlord, I take over. Ilagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay? So, dapat po magbanggit kayo At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam niyo yung due process. At alam niyo ba paano pahalagahan ang buhay. Whether yan po ay talamak na kriminal o wala nang pag-asa sa buhay or whatever. Kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulong, inawa ng cases, kinulong. At hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80-100. Overcrowded na, so yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Well, hindi Ang na. hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Diba dapat